Kami naman nililig po tayo muna po yung panalangin. Kung tayo po patuloy pong samahan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga sagradong banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po yung magkaisa manalangin. Mapagpala po namin Ama. Diyos, na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Kami patuloy na nagpupulit at papasalamat, O Diyos. Uli sa pribilehyo pinagkaloob sa amin sa mga oras na ito. Salamat, mahal na Panginoon, sa paglingis mo sa bawat yung tunay na nagawain ng Diyos, sa pagkitas mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis presensya, mahal na Panginoon, maraming salamat din po, O Diyos. Maging sa mga kapatid po namin kapiling sa mga oras na ito, at sa kalooban mo, mahal na Panginoon, na kami malayang patuloy na kapagpupulit at kapaglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Lagbinsan na pa, mahal na Panginoon. Kami po'y nasa bahagi po ng pag-aaral ng mga salita, tulong mo, O Palingkod. Sapagkat sa ganang sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang po ako maasa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking bibig. Maging daluyan po palang espiritual, pagkain po ng aking mga kaluluwa. Ang iyong salita lang insan mo po, mahal na Panginoon, ang kapaglit pag-ibig o Diyos. Pagpalay mo po, mahal na Panginoon. Maging palingkod, tulungan po, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pangunat panalangin ng Bilapit Paso, Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway. Lahat po ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, demons from Philippine Daos, with power of darkness, cast out, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At habang inihanda po natin mga minamahal po yung ating unang talatang babasahin dito po sa aklat po ng Epeso, chapter 6, verse 10. Ako po na po yung nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, mataas sa pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagparangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po ay nagpapaabot po ng dobling paggalang at pagrespeto sa ating beloved pastor, Wilder Estrada Almeda, the anti-prophet of a loving God. Maging sa lahat po ng kailang mga anak, the children, the family, grandchildren, sa ating patuloy po na pag-alala sa magitong araw turo po natin the beloved pastor, Lina C. Almeda. At magandang hating gabi sa lahat po ng ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga beloved preacher, sa ating worthy preacher, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, Facebook at maging sa ating webcast, live, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Payong Dagat. Amen. Pagpalay po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa Epeso, Kapitulo 6, talatan 10. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. 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 Praise the Lord. Sabi na binasa natin mga minamahal, sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Kaya ang ating paksa mga minamahal, strive that we are standing. Amen. Magsikap na tayo po ay nakatayo, mga minamahal, sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, alam nyo, ang mga Kristiyanong mapagtagumpay, mga minamahal, ay lagi po siyang kumukuha ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan yung mga Kristiyanong makikita mong talagang sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pinagdaraan ng kanilang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, makikita mo yung kanilang katapatan, yung kanilang kainitan, yung kanilang katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? Lalo pa silang umiinit, lalo pa silang nagsisikap gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ano ang dahilan yan, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, ang Kristiyanong masikap, ginagawang kalooban ng Diyos, siya po ay kumukuha ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Psalms, mga minamahal, chapter 34, verse 19, many of the affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Marami daw pong kadalamatian, mga minamahal ko, ang mga matutuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon
sa lahat. Amen. Na marami daw pong kadalamatian ng mga Kristiyano matutuwid. Subalit, doon po sila kumukuha ng kalakasan, mga minamahal, mula sa kapangyarihan ng ating malapit, sapagkat sila po ay iniligtas ng Diyos sa lahat. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kaya tandaan po natin mga minamahal ko, ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, ito po ay hindi simpleng bagay. Amen? Hindi po simpleng bagay ang ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi laro-laro. Hindi simpleng bagay ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko. Sapagkat, kung paano tayo nagsisikap gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, eh ganoon din po ang pagsisikap na ginagawa ng kaaway ng Diyos. Amen? Tandaan po natin mga minamahal ko, kung paano tayo nagsisikap gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doble rin ang ginagawang pagsisikap ng kaaway ng Diyos. Praise God. Habang tayo po'y lumalakad patungo sa langit, mga minamahal ko, patungo sa kaharian ng ating dakilang Diyos, ang kaaway ng ating mahal na Panginoon, ang Diablo, napakarami niyang inilalagay sa ating po mga dinaraanan. Amen? Kung paano tayo nagsisikap pang minamahal gawin ang kalooban ng Diyos, ganoon din ang kaaway ng mahal na Panginoon. Nagsisikap din siya, mga minamahal ko. Napakarami niyang kung paano tayo lumalakad patungo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, ganoon din ang kanyang ginagawa. Naglalagay siya ng napakaraming mga balakid, naglalagay siya, mga minamahal ko, na maraming mga bagay kung saan sa ating daraanan upang tayo po, mga minamahal ko, ay malinlang. Amen? Mawala yung ating mindset sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Napakarami rin ginagawang paraan ng Diablo, mga minamahal ko. Napakarami niyang inilalagay sa ating mga daraanan para yung ating mindset ay mapokus doon sa bagay na ginagawa ng kaaway ng Diyos. Kaya hindi simpleng bagay ang ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo nagsisikap gawin ang kalooban ng Diyos, ganun din ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, kaya nga sabi ni Pablo, mga minamahal ko dito sa Biblia, sabi na Apostol Pablo na puspusin nga kayo ng kaalaman sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu upang kayo ay makalakad ng nararapat sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Sapagkat alam din ni Pablo, mga minamahal ko, kung paano gumagawa si Apostol Pablo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ganon din ang pagsisikap ng kaaway ng Diyos para siya po ay hindi makapagpatuloy. Yung Diyos si Pablo at ang Diyos natin, iisa lang. At pagsabi ng praise the Lord, kaya kung paano tayo nagsisikap gawin ang kalooban ng Diyos, ganon din ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo lumalakad patungo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, napakarami niyang inilalagay sa ating daraanan upang tayo po, mga minamahal ko, ay malinlang at ang ating mindset ay mapunta doon po sa ginagawa ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Hindi ang ating isip ay dapat nakatuon lamang, mga minamahal ko, sa ating ginagawang paglakad patungo sa kaharian ng Diyos. Subalit sabi nga ng Biblia, kung paano natin pinagsikapang gawin ang kalooban ng Diyos, ganoon din ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, basahin po natin dito po sa Colossians, chapter 1, verse 9 up to 10. Praise the Lord. Dito po sa Colossus, chapter 1, verse 9 up to 10. Dahil dito kami naman, mula ng araw aming maring ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo puspusin ng kalaman ng kanyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad na narapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kalaman ng Diyos. Amen. Alapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ni Pablo, dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo
upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at kaunawaan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. At pagsabi ng praise the Lord. Amen. Inakailangan, mga minamahal ko, praise God, kung paano tayo lumalakad patungo sa kariyan ng ating mahal na Panginoon. Dapat, mga minamahal ko, sabi ng Apostol Pablo, praise God, puspusin tayo ng kaalaman, ng buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Amen? Upang tayo daw po'y makalakad ng nararapat, mga minamahal ko, sabi ng ating binasang talata. Saan natin masusumpungan, mga minamahal ko, ang karunungan na sinabi ng Apostol Pablo na dapat tayo puspusin ng kaalaman sa buong karunungan. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, upang tayo po'y makalakad ng nararapat. Paano tayo magkaroon? Mga minamahal na tinatawag na karunungan, saan natin masumpungan ng karunungan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pagbabasa ng Biblia. Kaya hindi lang tayo dito nag-aaral, mga minamahal ko, ng nagbabasa ng Bible. Maging sa ating mga pribadong buhay, sa ating mga tahanan. Nagbabasa rin tayo, mga minamahal, sapagkat ang karunungan, mga minamahal ko, praise God, ay nasa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kapag nasa iyo, mga minamahal ko, ang salita ng Diyos, praise God, na siyang karunungan, sabi ng Biblia, doon ka makakuha ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, puspusin kayo ng kaalaman ng buong karunungan. Praise God, upang kayo makalakad ng nararapat. Kaya paano tayo magkaroon ng karunungan? Sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sa pagbabasa ng Biblia. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Dahil ang karunungan po, mga minamahal ko, ay nasa mga salita ng Diyos. At pagsabi ng Amen. Kaya kapag nasa atin po, mga minamahal ko, ang salita ng Diyos, sabi ko nga, doon tayo makakakuha, mga minamahal ko, ng kalakasan na mula sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Efeso, mga minamahal ko, sabi ng Biblia sa Efeso, magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Praise God, na siyang salita ng Diyos. Basahin natin sa Efeso chapter 6 verse 17. Dito po sa Efeso Kapitulo 6, ang talata po ay 17. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Amen. Alapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magsikuha rin naman kayo, sabi ng Biblia, ng turbante ng kaligtasan, ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya dito walang marunong sa atin. At pagsabi ng praise the Lord, walang marunong sa atin dito, lahat tayo nag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, kapag kulang tayo, mga minamahal ko, sa kalaman, sa mga salita ng Diyos, sa dami ng inilalagay ng kaaway ng Diyos sa ating dinaraanan, sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, baka hindi tayo makalakad ng pasulong. Ang magiging lakad natin dyan, paurong. Amen? Kapag kulang tayo sa kaalaman, mga minamahal ko, na siyang salita ng Diyos, tandaan natin, ang kaaway ng Diyos, kung paano tayo nagsisikap gawin ang kalooban ng Diyos, ganoon din siya nagsisikap. Napakarami niyang nilalagay sa ating mga daraanan upang tayo po'y malilang ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Kaya paano kung kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo, mga minamahal ko, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Baka yung lakad natin, hindi na pasulong, paurong. Kaya na sinasabi ng Jeremiah chapter 7 verse 24. Praise God.
At ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang mga lumalakad o mga nagsisigawan ng mga ganito, sila po ay mga walang taglay na Espiritu ng Diyos. Amen? Kapag ang isang tao na lumalakad, mga minamahal ko, praise God, na paurong, ay wala po siyang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang mga Espiritu ng Diyos, ang mayroong Espiritu ng Diyos, siya po ay lumalakad ng ng pasulong. Amen? Gising pa ba kayo, mga minamahal? At pagsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi nito, kaya nga ang bawat isa ay kinakailangan papagtibay ng kanyang sarili sa lubhang banal na magsipanatili na laging asahan ng awa ng ating dakilang Diyos. Amen? Basahin natin sa aklat po ng Jude, chapter 1, verse 19 up to 21. Dito po sa Jude, chapter 1, verse 19 up to 21. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa kabubuhay ng walang hanggang. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh? Biblia po nagsasabi, mga minamahal ko, na ang mga nagsisigawa ng ganito, ibig sabihin, ang mga taong lumalakad, mga minamahal ko, ng paurong, sila po yung mga walang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung tayo po'y lumalakad ng pasulong, meron tayong espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? At natitiyak natin, mga minamahal ko, nasa atin ang espiritu ng Diyos, sapagkat sabi nga ng binasa natin, mga minamahal ko, sa talatang 20, sabi po dyan, ngunit kayo, mga kapatid, sabi rito, papagtibayin ninyo ang inyong mga sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa kabubuhay na walang hanggan. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Yan po ang nararapat para sa atin. Tayo po, mga minamahal ko, ay lumalakad patungo sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, papagtibay natin ang ating mga sarili. Amen? Sa paraan na tayo po'y palagi ang makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, na sinasabi ng ating binasang talata, na papagtibay ng iyong sarili sa lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu. At pagsabi ng praise the Lord, amen, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa kabubuhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, kaya nga ang tanong dito, mga minamahal, the question is, how can we strive that we are standing? No, paano natin sisikapin na tayo po'y nakatayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos? Sabi ni Pablo, papagtibay natin ang ating mga sarili sa isang lubos na banal. Sabi ni Apostol Pablo, na manalangin sa Espiritu. Praise God. Kaya nga, how can we strive that we are standing? Paano natin sisikapin na tayo po'y makatayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos na ito? Unang-una, sabi rito, isipin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. At pagsabi ng amen, sabi ng Bible, mga minamahal ko, sa John chapter 15 verse 5, for without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Eh upang tayo po'y makatayo, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng ating pagsisikap, sabi nga, isipin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen? Amen? Isipin natin, mga minamahal ko, na katulad lang tayo, mga minamahal ko, sa Biblia, na isang ulibong ligaw. Yung ulibong ligaw, mga minamahal ko. Ganon tayo inalit tulad ng ating mahal na Panginoon. Isipin natin na tayo po isang ulibong ligaw lamang, mga minamahal ko, na isinanib lamang sa isang tunay na puno upang tayo po'y mabuhay. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos.
ulibong ligaw lang tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo mga karapat-dapat, subalit tayo po'y kinahabagan lamang ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ko nga, walang marunong sa atin lahat dito. Lahat tayo kinahabagan lamang ng ating mahal na Panginoon upang tayo po'y magmana ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng Amen, lahat pagsabi ng Praise the Lord. Kaya sabi nito, basahin po natin sa Roma chapter 11, verse 17 hanggang 20. Praise the Lord. Dito po sa Roma, Kapitulo 11, talatang 17 hanggang 20. Datapot kung ilang mga sangay na ngabali, at ikaw, na isang ulibong ligaw ay sinanib. Sinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapot kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti. Sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Simple palakpak lang, di natin magawa mga minamahal. Lahat pagsabi ng Praise the Lord. Iyan po ang sinasabi ng Biblia mga minamahal ko, na isipin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. How can we strive that we are standing? Paano natin sisikapin na tayo makatayo mga minamahal sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos? Isipin natin, katulad lamang tayo ng isang ulibong ligaw. Amen? Binasa natin mga minamahal ko, sabi nito, at kung ang pangunahing bunga, sabi nito, at kung ang pangunahing bunga ay banal, sa talatang 17 po, praise the Lord. Sabi nito, excuse me po, ang ilang mga sangay, sabi nito, dapat kung ilang mga sangay na ngabali, at ikaw na isang ulibong ligaw, ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi, dila sa ugat ng kababaan ng punong ulibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Tatapat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako'y makasanib. Sabi rito, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya, nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. At pagsabi ng Praise the Lord. Sabi ng ating huling sentence na binasa mga minamahal ko, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Ibig sabihin, kinakailangan nandun sa ating humility, yung pagpapakumbaba mga minamahal ko. Sapagkat, sabi nga rito mga minamahal ko, how we can strive that we are standing, paano natin sisikapin na tayo po'y makatayo sa ating ginagawang paglilingkod na ito. Iisipin natin palagi, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. You can do nothing without God. Mga minamahal ko, wala tayong magagawa kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating binasa talata, isipin natin, katulad lamang tayo ng isang ulibong ligaw, na isinanib lamang tayo sa isang tunay na puno, para tayo po'y mga ligtas, para tayo po'y mga buhay. Amen? Maging kabahagi sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, sapagkat ang palalo, mga minamahal ko, galit ang Diyos sa mga palalong puso. At pagsabi ng Amen. Subalit sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang Diyos ay mapagbiyaya, mapagpukumbaba, sabi ng Biblia, sapagkat siya ang magbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Basahin natin sa 1 Peter chapter 5, verse 5. Praise the Lord. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko kayo sa matatanda, o kayong lahat ay magbigis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat pagsabi ng Praise the Lord. Sapagkat ang Diyos, sabi ng Biblia, ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen.
Amen. Yan po isa sa mga paraan, mga minamahal ko. How can we strive that we are standing? Paano natin sisikapin na tayo po'y makatayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos by being humility. Nasa pagpapakumbaba tayo sapagkat alam natin wala tayong magagawa kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord. At ang pangalawang bagay, mga minamahal, sabi dito, meditate upon this thing. Give thyself wholly to them. Sabi dito, basahin natin ng 1 Timothy chapter 4, verse 15. Unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 15. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Amen. Amen. Yan po yung pangalawang bagay, mga minamahal ko. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang iyong masulong, upang ang iyong pagkasulong, sabi rito, ay mahayag sa lahat. Amen? Isipin natin, mga minamahal ko, na banal po ang pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganang sa ating sarili. Hindi tayo naligtas, hindi sa ganang sa ating sarili. Amen? Kundi tayo po'y tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya sabi rito, magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Ibig sabihin, isipin natin banal ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 14, sabi yan, natuparin mong utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung pangalawang bagay, mga minamahal ko, na paraan upang tayo po yung makatayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Magsikap ka o magsipag ka. Sabi, sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito. Kung ano yung ating mga ginagampanan, kung ano yung ating mga tungkulin, gawin po natin na may buong puso. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Amen. Gawin nating banal ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang tumawag sa atin ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hindi sa ganang sa atin yan. Inahabagal lang tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, hindi ka naging mga awit dahil gusto mo maging mga awit, inahabagan ka lang ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tumutugtog ka, hindi sigana sa iyong pagtugtog. Tumutugtog ka kasi kinahabagan ka lang ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po yung katotohanan, yan po yung totoong realidad sa ating buhay habang tayo naglilingkod sa Diyos. Walang marunong, lahat sa atin dito. Lahat tayo, mga minamahal ko, ay kinahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating malapay, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At ang pangatlo, mga minamahal, sabi rito, be first a willing mind. No, dapat nasa isip natin yung kusang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, how can we strive that we are standing? No, paano natin sisikapin na tayo makatayo? Sabi ng Biblia, dapat nasa isip natin palagi yung kusang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Be first a willing mind. Amen. Sabi rito, mga minamahal, sa 2 Korinto 8 talatang 12. Dito po sa 2 Korinto, chapter 8, verse 12. Sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Amen. Amen.
Amen. Binasa natin mga minamahal. Sabi diyan, kung may sikap ay may tinatanggap. Sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sa English, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that man hath, and not according to that he hath not. No. For if there be first a willing mind, dapat nasa isip palagi natin, mga minamahal ko, unang-una, praise God, nasa isip natin palagi yung kusang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. Amen. Sapagkat sabi ng Efesos chapter 6 verse 7 up to 8, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagpibigay lugod sa mga tao. Amen. Basahin natin mga minamahal sa Efesos chapter 6 verse 6 up to 8. Dito po sa Efeso Kapitulo 6, talata 6 hanggang 8. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya na sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Iba say, praise the Lord. No? Doon po nararapat, mga minamahal ko, na gawin ng bawat mga anak ng Diyos, kung saan sabi ng Biblia, dapat nasa isip natin yung kusang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Gaya na binasa natin, mga minamahal ko, na hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Paglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Kasi hindi naman tayo sa tao naglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng talatang 8, yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin man o laya. No? Ano man daw po ang gawin ng mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din po ang kanyang tatanggapin mula sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, habang patuloy natin ginagawang kalooban ng ating dakilang Diyos, habang patuloy tayong gumagawa sa pamantayan at palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, tayo po'y tatanggap ng anumang mabuting bagay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, habang sila'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, habang patuloy natin ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, tandaan po natin, mga minamahal, doon po tayo nag-i-intake ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo po'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi sayang yung ating ginagawang sakripisyo. Hindi sayang yung ating ginagawang paglilingkod na ito. Sapagkat lahat ng ginagawa nating ito, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, hindi po yan nakakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yan, mga minamahal ko, ay nakarecord na sa ating mahal na Panginoon, ayon sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Amen? Kaya habang patuloy po natin ginagawang kalooban ng Diyos, doon tayo nag-i-intake, mga minamahal ko, ng kalakasan, praise God, na mula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at tayo po, mga minamahal ko, ay mananatili nakatayo, praise God, na may kalakasan, praise God, mula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord. So hindi nasasayang lahat ng ating ginagawang ito. Depende na lang po yan kung paano tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kung paano natin isinasakripisyo yung ating ginagawang paglilingkod na ito. Amen? Kaya nga binasa natin, hindi ang paglilingkod sa Diyos na gaya na ginagawa ng paglilingkod sa iba. Na nagbibigay lugod sa mga tao. Kundi ginagawa natin ito sapagkat ito po ang mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Amen. No? Sabi nito, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos, gaya ng mga alipin ni Kristo ay ginagawa mula sa puso. Mula sa puso ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ginagawa mo mula sa puso. Pag sinabing, pumalakpak tayo sa mahal na Panginoon, kailangan palakpak ka sa mahal na Panginoon kasi mula sa puso yan. Amen. At pag sabi ng praise the Lord, pag sinabing amen, mag-amen tayo sapagkat mula sa puso yan. Ginagawa natin yan mula sa puso sapagkat tayo po'y umiibig at naglilingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagbibigay lugod sa tao, mga minamahal, kundi sa Diyos, mga minamahal, sapagkat wala tayong ibang pinaglilingkuran dito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng pag-asa, nagpagaling ng ating karamdaman, naglutas ng ating problema, lahat ng yan, sa Diyos nang galing ang lahat ng yan. Amen. At pag sabi ng praise the Lord, kaya nga sabi ng Biblia, mga paraan upang tayo po'y manatili nakatayo, praise God, sabi ng Biblia, be first a willing mind. Kinakailangan nasa isip natin yung lagi yung kusang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal upang tayo po'y manatili nakatayo habang tayo po'y naglilingkod sa Diyos, habang nag-aantay tayo sa muling pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At pag sabi, praise the Lord. Kaya nga, sabi nito mga minamahal ko, sa huling talata na po tayo, mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon kay Josue, hindi simpleng bagay ang binigay ng ating mahal na Panginoon sa balikat ni Josue. Nung mula mamatay si Moises, mga minamahal, ibinigay na ng mahal na Panginoon ang pangunguna sa bayang Israel, ipinasa kay Josue. Mga minamahal, hindi basta simpleng bagay lamang. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon kay Josue, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang. Huwag kang matakot, sabi ng ating mahal na Panginoon kay Josue, sapagkat saan ka man pumaroon, ay lagi mo kong kasama. Amen. Ganon din sa paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal ko. Habang patuloy natin ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, habang patuloy natin sinusunod ang mga pamantayan at alituntunin ng ating dakilang Diyos, habang tayo lumalakad patungo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, lagi nating kasama ang ating mahal na Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay kalakasan sa atin. Tayo po'y binibigyan niya palagi ng pagtatagumpay sapagkat ang mga tunay na mananagumpay ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sila po, mga minamahal ko, ay laging kumukuha ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos at napakapalad natin, mga minamahal ko, dahil sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa, sa ating paligid, mga minamahal ko, sa kabila ng mga nangyayaring yan, tayo po ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong sinasama ng ating dakilang Diyos. Amen. At pag sabi ng praise the Lord, kaya sa uling talata, basahin po natin. Praise God. Dito po sa Josue, chapter 1, verse 9. Maganda na po mga magpawit. Dito po sa Josue, chapter 1, verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan po naging pangusap ng ating malapit kay Josue. Amen. Sa panahong ito, iba na kinakausap ng mahal na Panginoon. Tayo na mismo ang kinakausap ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita, mga minamahal. Sapagkat ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos ay hindi simpleng bagay, mga minamahal ko. Habang tayo po'y lumalakad patungo sa kaharian ng Diyos, tandaan natin, napakarami rin pong ginagawang kaaway ng Diyos upang tayo po'y lilangin, dayain, at mawala tayo, mga minamahal ko, sa ating kaisipan sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, habang tayo lumalakad patungo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, pangako ng ating dakilang Diyos kung paano niya sinabi kay Josue, ganoon din po niya ipinangungusap sa bawat isa sa atin. Sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Saan ka pa? Dito sa totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nag-iingat at bumagabay sa atin. Amen. Kaya hindi ito panahon para manghina, hindi ito panahon para malupaypay. Ito yung panahon, lalo tayo mag-strive, pang minamahal ko, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kalakasan natin, mga minamahal ko, ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord.
Ay ang Kristiyano matagumpay, mga minamahal ko, ay lagi siyang kumukuha ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? God bless you po sa ating mga Bible reader. Pagpalain po kayo lahat ating mahal na Panginoon. Tayo po umawit, mga minamahal. Pagpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Awitin po natin yung Here I Am. Praise the Lord. If you ask me for a love for him, I give it. If you want his sacrifice, I will obey. But my love is all I have, and I will leave it dedicated to the author of your name. Kung minamahal habang tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, sikapin natin, magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Gumawa tayo ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Obey my trust in you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your purpose. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. The place your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my heart. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your commands. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I will obey. Yes, God, hallelujah. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the author of your will. Tayo sa ating mahal na Panginoon. Yes, God. Love me, for your grace.
Yes, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. There's a call for me to play in my heart. Here I am, hallelujah, and I long to be your will. Here I am, I follow your commands. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, oh Lord, here I am, here I am, and hope to be your will. Here I am, I follow your commands. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, oh Lord, here I am. Here I am, and I want to be your will. Here I am, I follow your command. Yes, Lord, hallelujah. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan natin mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos. Habang patuloy natin ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Habang patuloy natin sinusunod ang mga alatuntunin ng ating dakilang Diyos. Doon tayo nag-i-intake, mga minamahal ko, ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo po ay hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung paano pinangako niya kay Josue, kung paano pinangusap niya kay Josue ang mga talatang yan. Ganon din ipinangusap ng ating mahal na Panginoon sa bawat iya sa atin. Kinakailangan magpakalakas lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakatapang tayong mabuti, huwag tayong matakot, mga minamahal ko. Saan man tayo pumaroon, ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Gusto lamang ng ating mahal na Panginoon na gawin natin palagi ang kanyang mga banal na kalooban, na tayo po'y laging kumuha ng kanyang kalakasan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, mga minamahal ko. Upang tayo po'y makatayo, maging matatag, mga minamahal ko, sa ating paglilingkod sa Diyos sa panahon natin ito, mga minamahal ko. Napakadelikado na po ng panahon natin ito, mga minamahal ko. Marami na ang nanlalamig. Marami na ang malayo ang kalang puso sa mahal na Panginoon. Marami na, mga minamahal ko. Huwag nawa isa tayo doon, mga minamahal ko. Sapagkat kapag ang puso natin ay malayo na sa mahal na Panginoon, backslider in heart ang tawag sa ating mga minamahal ko. Malayo, mahirap madama ang presensya ng Diyos kapag malayo ang puso mo sa mahal na Panginoon. Kapag ang puso natin ay malapit sa mahal na Panginoon, madali mo maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakadali maramdaman ang presensya ng Diyos kapag ang puso mo ay palaging malapit sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag malayo ng puso mo sa mahal na Panginoon, sign po yan na backsliding in heart na po tayo. Delikado po yan, mga minamahal ko. Malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, pinag-aaralan natin, mga minamahal ko, strive that we are standing. Sikapin natin, mga minamahal ko, magsikap tayo na sa kabila ng mga nangyayaring yan, manatili tayong nakatayo. Manatili ang ating puso na malapit sa mahal na Panginoon. Huwag malayo, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi lumalayo sa atin. Napakalapit ng Diyos lagi sa atin, sapagkat may tao ng Diyos na araw at gabi na nanalangin para sa atin, mga minamahal ko. Kaya kapag ang puso natin malayo na sa mahal na Panginoon, palatandaan na yan. Mga minamahal, backslider na heart na tayo. Ang puso natin, backslider na. Malayo na tayo sa mahal na Panginoon. Kaya magsikap tayo, mga minamahal ko. Habang may mga pagkakataon pa tayo, habang mayroon pa tayong pagkakataon makapaglingkod sa Diyos. Habang mayroon pa tayong pagkakataon makapagsisi, lagi tayong humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Magsisi tayo palagi. Lagi tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon.
na wag nawa isang araw sa pagbabalik ng Diyos ay matatantayo ng puso natin ay nanlalamig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Delikado po mga minamahal ko. One time lang, isang beses lang babalik ang ating mahal na Panginoon. Wala ng second. Kaya sa pagbabalik ng Diyos sa rapture, tiyakin natin ang puso natin ay laging malapit sa ating mahal na Panginoon. Sikapin natin gawin palagi ang kalooban ng Diyos. Lagi tayong kumuha ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo lalapit sa mahal na Panginoon, hindi tayo mag-iintig ng kalakasan mula sa kapangyarihan ng Diyos. Tuluyan tayong lalayo sa paglilingkod sa Diyos. Tuluyang lalayo ang puso natin, mga minamahal ko. Delikado po yan, mga minamahal ko. Manalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ano man ang ating mga kahilingan sa oras na ito. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon, magsisi po tayo, mga minamahal. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, patid mo ang aming kalagayan, O Diyos, alam mo laman ng aming puso. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, kung kami nagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, kung ang mga puso namin ay malayo sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man ang aming pagkukulang sa iyo, Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, alam namin hindi kami karapat-dapat, O Diyos. Alam namin isa kami maruming basahan, mahal na Panginoon, kinahabagan mo lamang kami, O Diyos. Ibinilang mo lamang kami, mahal na Panginoon, sa ministeryo ito upang kami magmana ng iyong mga pangako, Diyos. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, palagi makasunod sa iyong mga banal na kalooban. Ang aming puso, lagi mo dalisayin, O Diyos. Lagi mo linisin. Lagi mo pasaktalin, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Sapagkat kami walang magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming paglilingkod na ito, mahal na Panginoon, alam na alam mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Kung kami malayo na sa iyo, alam mo yan, mahal na Panginoon. Sapagkat wala kami may nilim at may tatago sa iyo, mahal na Panginoon. Kami mismo, aminado kami sa aming mga sarili, mahal na Panginoon, na kami nagkakasala at nagkukulang sa iyo, Diyos. Subalit patuloy kami humingi ng tawad sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pangulat panalangin ng aming beloved Pastor Lisand Almeda, mahal na Panginoon, sa oras na ito, abutin mo lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kalakasang espiritual, ipagkaloob mo po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalay mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin in Jesus' name. Ipatong po natin, mga minawal, ating kamay sa ating ulo. At ang isang kamay ilagay po natin sa ating katawan. May karamdaman, o mga karamdaman, bigasin po natin, mga minamahal. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo nalulupaypay, dalawang kamay taas. Mga minamahal, tayo manalangin. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangulat panalangin namin, beloved Pastor Lisand Almeda, aming sama-samang sinasaway. Lahat po ng gawa ng kaaway sa aming buhay, di mo niyo makaramdaman ng kevin diabetes, cancer, asthma, sakit sa puso, ano mo rin karamdaman, kasot, in the name of Jesus, problem be solved, lies begun, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Urihin po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pagkakataon ito tayo po'y tatalon 3 beses and shout, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal, wala pong magbibiro. Sabay-sabay po tayo, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Urihin po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. We love you, the Lord. Father Jesus loves you more. At patuloy po tayo sa ating mga banal na gawain. Tayo pinadala ko sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved preacher. Ako na po pala, mga minamahal ko, ang ating announcement. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At bago tayo dumako sa ating announcement, tayo po kukuha muna ng ating special offering. At narito po manalangin sa ating special offering, ating beloved Freddy. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher Bong Biong. Tayo po manalangin. Opo, dakilang Ama namin sa langit, sa matamis at makaparang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin, Pastor, mahal na Panginoon, pagpalain mo, mahal na Panginoon, pagkakalob ng special offering, ibalik mo na makalibong beses sa aming mga kapatiran na is magkalob mo nito ng hanap buhay, pagkalob mo sila ng hanap buhay upang sunod ang pagkakatipon, sila po ay makabahagi sa pagbibigay. Ito ang aming salamat dalangin, sa matamis at mga parang pangalan ni Jesus. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatang.
ito. Tayo po'y tuloy-tuloy na po. Tayo po'y darako sa ating mga announcement. Praise the Lord at ang ating pong announcement, ating pong schedule of services na tayo po'y nagsasagawa ng 3 times a week na pananamba sa lugar na ito ng Olongapo City. Ating pong pag-aaral ng Wednesday, tayo po'y nagsisimula ng 1 p.m. Magtatapos tayo ng 4 p.m. At pag Friday, itong ating Friday overnight prayer, katulad kanina, tayo po'y nagsimula ng alas 9 ng gabi, magtatapos tayo ng alas 4 po ng madaling araw ng Sabado. At pag Sunday, itong ating Sunday General Service, tayo po'y nagsisimula ng alas 9 ng umaga. At magtatapos po tayo ng alas 2 ng hapon. At patuloy nyo pong panoorin at i-share ang ating pong live streaming sa webcast ang ating Jesus Miracle Hour. Yan po ay live po tayo sa Facebook and YouTube. Every Monday to Saturday po yan. Tayo po nagsisimula ng alas 9 ng gabi. At magtatapos po tayo ng alas 10 ng gabi. Yan pong ating pong patuloy nating i-share yan upang ating mga kababayan na yan ay maging kapamaraanan ng ating dakilang Diyos, naway maging kapamaraanan yan upang sila po'y makakilala sa ating banal na gawain na napakarami na po nating live streaming sa iba't ibang lugar na yan po ay ginamit ng ating dakilang Diyos na marami na pong nasave yan, hindi lang po dito sa lugar na ito, sa iba't ibang lugar po na nagamit po yung ating radio program sa live streaming na napakaraming naligtas po dyan. At meron po tayong radio program sa Manila. Ang ating radio program sa Manila, ang ating pihitan sa mga taliban sa ating mga radyo, DCME 1530 kHz AM band, Monday to Saturday po yan. Tayo po nagsisimula ng 11 p.m. At magtatapos po tayo ng 12 midnight. At ang ating pong TV program ay tuwing Sabado po yan, mamaya na po yan, sa PTV Channel 4. Tuwing Sabado at mag-start po ng 10:30 p.m. magtatapos po ng 12 midnight at meron po tayong lay hands mamaya at counseling at kayo po pumunta lamang dito sa harapan at kung wala na pong karagdagang announcement, tayo po tumayo na po, tayo po magpasalamat na po, tayo po darako sa closing prayer. Ang na pong binibigay mo pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Renato de Marucot, tayo magpasalamat na po. Tayo po tumayo na po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, sir. Amen, praise the Lord. God bless beloved Brother Pablo Bondok. Tama naman, tayo po naman magpasalamat sa ng Diyos. Mabuti ng Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapagsalahat, sa matamis na makapagpasis malapunon. Maraming salamat po, malasali, sa may malapunon na idaos po namin malapunon. Bumagdamagan, maraming sa pagpupuri, pagpasalamat, pagsama sa malapunon. Hallelujah. Maraming salamat po magmula sa pag-MC, mga joyful song, solemn songs, mga buhay na putong mga kapatid na magsilbi kalagdagan. Maraming malabataya, malapon sa hallelujah. Maraming salamat po sa mga awitin bilabid, lalo square, maging youth choir, malapunon, lalo tigis salat, malapunon. Hallelujah. Yung banal na salta, dahil mga rin malapunon. Ito ay bibintang kapagkain, ang nagugutin mga kalwa, malapunon. Maraming salamat po, Malapunon, hallelujah, at bagi sa aming pagsamantalang pag-iwalay, Malapunon, kung paano po Malapunon natin, mga anak mo, Malapunon, sa lugar nito, Malapunon, mag-isa kayong pag-uwi sa mga tahan, Malapunon, pag-ingatan niyo po sila, Malapunon, ilay sa mga kasi at kapamagahan, Malapunon, hallelujah, at mag-isa araw ng bukas, Malapunon, muli po, Malapunon, ibalik yung mga anak mo, Malapunon, upang patuloy ka namin purihin, sambahin, sa Espiritu at sa katotohanan, Malapunon. Maraming salamat po. Ito po sa dalangin sa matamis na makapalimpas in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Tayo po mag-ingat sa ating pag-uwi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord.